Lagot ka ngayon, FL Lisa Araneta Marcos namutla sa kahihiyan matapos ilabas ni FPRRD ang ebidensya. Ano na naman itong balita na ating nasasagap, no? At bibigyan ng reaksyon ngayong oras na to. Ayan, mapakabilis ng panahon at malapit na naman ang eleksyon 2025, no? Ayun, handa na ba kayong bumoto ulit mga katunay? Ayan, syempre itong balitang ito ay nagmula kay Pinas Balita TV. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating mapapanood ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa Marcos administration. Isa sa mga itinuturing naging sanhi walang iba kundi si First Lady Liza Araneta Marcos na ayon pa sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay gutom sa kapangyarihan kaya siya mismo ang nagpapatakbo ngayon sa ating bansang Pilipinas. Dahil na rin sa bangag ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Patay na rin sa akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, ang sobrang kabaitan daw di umano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang naging dahilan kung bakit madali siyang linlangin ng mga buwayang nakapaligid sa kanya, lalo na ang kanyang pinsang si Speaker Martin Romualdez na nais palitan ng saligang batas upang siya na ay manatili sa kapangyarihan kasama ang mga Marcos. Matatanda na isiniwalat ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nasa listahan di mo na rin PDEA si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya naman ganoon na lamang ang galit ni Liza Araneta Marcos dahil pinatunayan lamang ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang haka-haka noon patungkol sa Pangulo na nag-viral pa ang isang video kung saan inisnab niya si Vice President Sara Duterte Carpio sa sobrang galit niya sa mga Duterte. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. Ayun, syempre, ako muna yung unang magko-komento. Hindi, syempre yung pagkakabitaw ni FPRRD, no, tungkol doon is mabibigat talaga yun. Kumbaga yung akusasyon na gano'n, yung sabihang bangag, ganto, ganyan. Syempre, presidente. No? Kumbaga, presidente yung sinasabihan mo nun. Pero, kung ikaw is talagang takot o duwag na tao, hindi mo masasabi yung mga ganong bagay. No? Lalong-lalo na, syempre, ang akusahan mo, presidente ng bansa. 'Di ba? Pero kasi si FPRID, nakapagbitaw siya ng salita na gano'n, is pinakita niya yung tapang. No? Kumbaga, wala tayong sinisino. Kumbaga, kung ano yung nakita ko, kung ano yung alam ko, kumbaga siniwalat niya ng ganon. Pero syempre, dito, yun yung parang pinagmulan eh. No? Parang doon sumiklab lalo yung yung hidwaan nila. Wala naman parang yung tungkol doon sa ang Pangulo, ganon, is wala naman eh. Wala namang parang wala akong nakikita pang ebidensya. Siguro maniniwala lang ako once na may lumabas na ebidensya. 'Di ba? Kasi kung sa akin hearsay lang, no. Syempre hindi ko naman inaano yung sinasabi ni FPRRD. Syempre nasabi niya 'yon kung may alam siya or what. Tayo kasi mahirap magmarunong eh. Nasasabihin natin na tama yung sinasabi ni FPRRD, ganun ang Pangulo. Doon sa adhikain, yung pinaglalaban ng mga Duterte, no? Is yung gusto nila maging maayos, ganito, yung masyado na silang dinadown. Naiintindihan ko yun. 'Di ba? Naiintindihan ko yun, yung pinagtutulong-tulungan sila. Pero medyo doon sa nagda-drugs ang Pangulo, medyo hindi ako kumbinsido pa. Alam nyo mga katunay, kasi mahirap sumang-ayon sa ganun na tayo is hindi pa natin nakikita yung tunay na ebidensya. No, kumbaga, mahirap kasi syempre pagsalita tapos huhusgahan ka agad natin na hindi naman natin nakikita. Kahit may video na may ganon, no, siguro pwede kang maniwala. Pero wala naman.
Ang sa akin lang siguro is parang nadala lang ng galit o napuno na si FPRRD sa nangyari. Kaya nasabi niya rin yung mga bagay na yun. Kasi talagang sobra na yung ginagawa sa mga Duterte. Grabe na talaga. Kumbaga sinamantala ng mga kalaban nila yung katahimikan ni Bongbong. No, sinamantala nila yung kabaitan ni Bongbong Marcos para palawakin yung issue at sagasaan yung Duterte na ginagamit si PBBM. 'Di ba? Kaya ngayon ang problema is nalipat kay PBBM at sa mga Duterte. Pero wala naman silang ipinapakitang problema ni hindi nga nag-aaway si Sara Duterte at si PBBM. 'Di ba? Kaya si Lisa Marcos naman, siguro si FL Lisa, talaga maiinis din. Siyempre, sabihan ka ba naman yung asawa mo, ganun. Walang matutuwa sa ganun. Pero sa akin kasi, ako, naniniwala pa ako sa dalawang ano na yan, sa Marcos tsaka sa Duterte na yan. Alam ko magkakaayos pa yan. No? Kumbaga, hindi yan para magbanggaan. Hindi yan para maging yung Marcos tapos mga dilawan. Hindi yan ganun. Hindi mangyayari yan. Dala lang ng galit o hindi na matiis ni FPRRD lahat ng mga nangyari. Lalong-lalo na syempre mga anak niya yung naapektuhan. Okay lang sana siya dati, di ba? Kung siya lang, hindi niya naman pinapansin kaso mga anak niya yung mga sinagasaan. As posted, if the accusation were so true to our Pangulong Bongbong Marcos Jr. not unless proven guilty, there's no other way around surrender and be submissive, change what matters most to our country and good and noble leader to be proud of. Mabuhay Pilipinas, God bless. Grabe naman tong Liza na yan, ano bang work niya sa government? Bakit siya sumasali? Kasi magturo na lang siya ng school, mas maganda pang pagpapatuloy ng pagkamaestra. Hala, mag-resign na si yung sinasabi na parang si FL Lisa ang kumokontrol kay PBBM. Ayun yung mga nagiging haka-haka ngayon, di ba? Di ba? Yung nagiging chismis. Bongbong Marcos Jr. kung ang wife lang niya ang makikialam sa pagtakbo ng bansa. Hindi siya ang binoto ng mga tao. Ibigay kita kay Sara kung ganyang nakikialam siya. Lumayo siya doon ka lang sa bahay, maghari-harian, hindi dyan sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. po ang concern namin. Sana po magkaroon pa ng linaw ang lahat ng suliraning ito. Mahal na Pangulo, magnilay-nilay po kayo at idulog mo po sa ating Panginoon na sana ibigyan po kayo ng kapangyarihan para magkaroon ng linaw ang lahat ng suliraning ng ating minamahal na bayan. Hindi siya mga binoto ng taong bayan kundi asawa niya. Bakit siya nakikialam? Mahal naming Bongbong Marcos, huwag po kayong padidikta sa asawa niyo. Baka po maulit ang mangyari sa ama niyo na ayaw pa naming mangyari yan. Dapat paalisin na din yan sa Malacanang para naman matino ang pamamalakad sa Pilipinas. Sawa na kami naman parang sinabi niyo naman maghiwalay yung mag-asawa. Grabe. Relax lang mga utol. Itong buhay na magulo, magtrabaho naman po kayo lahat dyan sa mga makaupo, yung hindi na kami maghihirap, yung mga may hirap na tao, tapos magulo na namang pababain nyo tulad ng tatay niya para wag na matagal ang kaguluhan ang mga mamamayan. And ng asawa ng ating Pangulo, ang First Lady Lisa Araneta Marcos. And the issues at hand right now are very, very controversial with former President. No? Hindi lang ordinaryong tao nagsasabi that the President right now is a drug abuser involved into illegal drugs, and the wife is the one controlling the power now dahil ito sa masalimuot na gimmick ng kanilang pinsan sa House of Representatives na parang pinayagan din ng Pangulo ng Bansa na magkaroon ng People's Initiative at naging teleserye na ang naging komplikasyon ng political circus sa People's Initiative to the point na binulgar na ni Pangulong Duterte na public rally ang mga ganitong sensitive na mga pag-aakusa at panawagan against the President na dati ay kasama nila sa isang political alliance during the elections and up to the present day na until lumabas ang ganitong mga controversial political issues. What's your take on this? Nakikinig po ang sambayan ng Pilipino at mga kaibigan at mga kasamahan natin at ang buong mamamayan dito sa Laban Kasamang Bayan. Ikakawin natin yung mga exposure na nangyari kanina. Sige. Pero ang gusto kong tignan natin is yung usapin ng People's Initiative, no? Kasi gusto kong i-revisa, balikan lang natin yung tinatawag nating ano yung legal na balangkas nito, no? Sang-ayon dun sa 1987 Philippine Constitution, Article 17.
Na kung saan, dito ay makikita natin na paano ka magpropose ng suso or amyenda sa saligang batas natin. Na unang-una ay nakikita natin yan sa pamamagitan ng tinatawag nila Constituent Assembly, Constitutional Convention, at ito na nga, yung nabanggit mo, yung People's Initiative, na kung saan ay itinalaga pa rin yan ng Republic Act 6755 para ipakita yung inisyatiba at yung referendum na kung saan ay dineklara yung proseso ng People's Initiative. No? Pero ang esensya nito, ito ngayon ang nakakabimbal sa atin. Dapat ang People's Initiative ay isang organikong tinig ng mamamayan. Hindi yan po pwedeng magmula sa camera, sa leadership, or any political leadership for that matter. Lalong-lalo na kung madinig natin at naalala natin yung pahayag, objective na pahayag ni Vicky Sara Duterte na merong mga nagkakalap ng lagda sa petisyon na ito at nagbabayad. Ito yung pinakamatindi dahil sinisira mo yung pinaka-esensya ng People's Initiative kasi iyan na ay dinisensyo upang maging isang direktang anyo ng demokrasya. So kung ibabarubal mo na nakaroon ng unethical practices na sa simula pa lang ay nakikita mo na kagad yung tema at saan pasulong yan, nagsisimula pa lang ang yung apoy para maintindihan ng mamamayan, sunog na sa realidad. Kasi nakikita ko ito walang kahinatnan. Ngayon, ang context ko lang, kung ikakawin ko ito sa mga pahayag, no? Ito ba ay tunay na inisyatibo or meron tinatawag nating distraction? Hindi, para sa akin, no, kung talagang maganda ang magiging resulta niyan, halimbawa yung pinapipirmahan nila, no, at maganda talaga yung magiging resulta sa taong bayan niyan, hindi mo na siguro kailangan pang magbayad. 'Di ba? Pero bakit kayo nagbabayad kung meron mang ganyang pagbabayad? Ang ibig sabihin, gusto nyo talaga siyang maisakatuparan o mapatupad, no? Na mapa-oo nyo ang lahat ng mga tao kasi hindi nyo mapa-oo yung mga nasa Senado, yung mga ganto na dadaanin sa taong bayan kasi ika nga ang huling desisyon na sa taong bayan. Kapag yan ang nagdesisyon, mas powerful yan sa lahat pag sila ang nagdesisyon. So ang ginawa nila is yung taong bayan na magdedesisyon ngayon. Ngayon may bayad na nababalitaan. So kung maganda naman yung resulta niyan, yung pinapipirmahan na yan at maganda yung adhikain niyan, hindi mo na siguro kailangang magbayad o maghalong ka ng mga tao para bayaran, di ba? At bakit maraming kumukontra? Ilang beses natin pinag-uusapan yan. Bakit maraming kumukontra? Merong isang skandal na dapat hindi ilabas. So naalala nyo kay Eric, Franco and Dr. Lorraine, yung pelikulang Wag the Dog? Yeah, Wag the Dog. Yung Wag the Dog, may create na skandal, may gera para merong mapagtakpan allegedly na isang political scandal. So, scandal, no? So, hindi ko alam kung yan kasi wala akong objective verification but of course, maliban doon sa mga nadidinig natin katulad ng inyong mga nabanggit na, no? So, isang teorya yan na pwedeng hindi naman talaga seryoso siguro itong People's Initiative. Pero gayon naman, kinakailangan pag-usapan natin kasi maraming naglaba dito sa simula ng People's Initiative. At nakita natin na involved ang congressman, congresswoman, kung sino pa man yan, na kung saan ay hindi nga ito organic na nagmula sa mamamayan, kundi sa mga politika. O sila lang may gawa niyan eh. Which means, may malinaw yan na accountability. May violations yan ng election code. Yes. At the same time, may mga criminal acts yan. Kasi may bribery na involved. At saka hindi taong bayan ang humiling yan. Sila-sila lang. Sila-sila lang yung humihiling din na pirmahan yan para mapatupad yan. Oh. So, ang panawagan natin sa Senado, imbis na mag-create kayo ng Senate Committee hearings para i-target specifically ang isang religious denomination o halimbawa kay Pastor Quiboloy na sinasabi na nga niya na magsampa na ng kayong demanda sa korte kasi tama naman siya na yun ang tunay na sangay na magsasabi kung ikaw ay guilty or not or may criminal allegations can be proven. So dito sa kontekstong ito ay makikita na naman natin na nawalan na naman ng trust dito sa ating mga iba't ibang kongresista sa kadahilanan na ang simula nitong People's Initiative ay lalong na-create ng divisiveness, no? Kaya nga, una kong katanungan is, let us set aside itong mga modes of changing the Constitution. Ang tanong, kailangan ba dapat baguhin ang saligang batas? Dapat bang baguhin ang 1987 Constitution? Yeah, hindi na. Yan, eh. Una-una, mapanganib yan sa usapin ng ekonomiya. Kasi pag binabago mo ang saligang batas, nagdudulot ito ng pinapakita mo ng kawalan ng katatagan sa ekonomiya, ng pambansang ekonomiya. So madalas na hinahanap ng mga dayuhang namumuhunan ang matatag na kapaligiran legal, yung political climate. Tama yun, wala ka lang dapat palitan dito, pinapalitan pa.
Ni Prime Minister nga, hindi na natin kailangan dito eh. Yung i-termino mo, hindi ka mawawala. Mawawala ka kapag tegi ka na o ayaw na sa'yo ng mga kasama mo. Hindi pwedeng ganun. Dapat may karapatan pa rin ng taong bayan. Yun kasi yung hinahabol dun eh. 'Di ba? Kung alam mong hindi ka mananalo sa 2028, dun mo dadaanin. Sasamantalahin ko to. Hanggat malayo pa eleksyon, malay mo mapatupad ko to, maging Prime Minister ako, yari sa BP Sara. Yung pinag-uusapan, pag in-overhaul mo ang saligang batas na ganito, balikan natin yung sinasabi nila, papalitan po namin ang economic provisions. So specifically, alam mo, nirevisa ako naging law student pa nga ako ng isang araw dahil kailangan kong balikan yung Artikulo 12 ng ating saligang batas. Ito yung National Economy and Patrimony, na kung titignan mo, ito yung pagbabalanse ng namumuhunan, yung benepisyo ng namumuhunan at saka yung pambansang interes. Kung maalala niyo yan, ay halimbawa sa usapin ng likas yaman, yung ownership ng likas yaman ng bansang Pilipinas, ay nililimita yung ownership. Dapat Filipinos yan, 60% control ng Filipinos. Sa media, kinakailangan 100%. Alam natin yan, nangyari sa Rappler, na binayolate nila yung constitutional provisions na yan nang sila ay nag-invite ng foreign investors para magkaroon ng stake doon sa ownership ng Rappler. So, halimbawa sa public utilities, so yung mga critical na sektor ng ating ekonomiya, meron lang tinatawag na 40% lang ang foreign equity na dapat ituan. So, makikita natin na itong panukala ng economic provisions, sino ang makikinabang? Alam natin, gusto natin ang investments. Pero gusto din natin yung sound investment na hindi natin kinikitil at pinapahina ang political at economic sovereignty ng ating bansa. Ayon, natatig natin ngayon ng video na nagbula kay Pinas Balita TV. O, tama naman yung nagsasalita doon, no? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? No, comment lang po kayo sa comment box, no? Talagang iba talaga pag ikaw ay nalaso na ng kapangyarihan ng iyong utak. Kaya gustong-gusto mong sarap kasi hawakan ng bansa. Dami mong kikitain pera. Comment lang po kayo sa comment box mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.